kung sila giuhaw, shall be welcome to receive the water, mga kaigsuunan. No? Katong walay mga kwarta, kabus, katong mga dautan, katong mga walay halagas kalibutan, pag mudawat mo ni nga tubig, you are very much welcome. Kaya gingon sa Ginoo, doon, buy and eat. Kaon, bakal o kaon. Kaning nagpasabot ni mga kaigsuunan nga, dool niya, dawata kining gihatag sa imo nga libre, mga igsuon. Na kung imong dawaton kini o imong kaunon kini, mag-enjoy ka sama sa imong kaugalingong butang. Diba? Diba, mga kaigsunan, kanindot man ni aning kanang hinatag bitaw, kay panahon baga sa kalagkalag mga igsuon, tanan nagluto og mga biko, naglutog biko, yang imong silingan, panahon sa Pasko, tinghatag yun na, punos gugmang kasing-kasing, bisan ikaw nanay biko, unya ang imong silingan naglutog biko, pag ang imong silingan mo hatag sa imong biko, di ba, ang hinatag, grabing lami akanon. Unya, pagtilawan po nimo imong kaugalingong biko, burag dili ka ganahan, burag way gana ikaon sa imong kaugalingong hinimo, mga igsuon, pero hinatag, lami kayo mga kaigsunan, mukaon basta hinatag. Mao kini ang gustong kanang ihatag sa imo sa Ginoo, pag imo kining dawaton, nindot ka ini sa imong kinabuhi. Namnamon jud nimo mga kaigsunan ang pinaka blessings sa kanang gihatag nimo. Walay halaga, no? Walay presyo. Gining buy wine and milk, kini mga kaigsunan nagsulti kini sa tanang nga source of provision. Mental, physical, emotional, social, spiritual, financial, tanang na butang, all sorts of provision, which are also to be understood of spiritual, physical, and gospel blessings, as evident from the following words na gisulti niya mga kaigsunan. This blessing shall not only refresh you, unya, this water shall refreshes the thirsty, but they shall cheer you likewise. Malipay mo, samtang inyo kining i-partake mga kaigsunan, like wine, and nourish you like milk, mga igsuon. Diba? Maingon mo nga, kining mga hubog mga igsuon, pag buinom na sila, ang feeling na nila, dato sila. Huwag mo masayad, anak. Abi ninyo sa context, kining mo inom ka sa bino, ang ilahang feeling anak, dato kay sila. Ano man. Kay, tagpilagod karon ang kanang kuan. 4 kantos. Kana di ay tagsubra din 200. Unya, ang usa ka pakiti nga sigarilyo, sobra din ng gatos mga kaigsunan. So, walay usa ka tawo nga mosulod ni ana, kung wala siya maguna-una siyang kaugalingon nga kaya niya bakluna. Dato siya. Kaya pag muduol diya sa tubig nga gi-offer sa tuwa freely sa atong Ginoo in abundance, ug ato kining iparte kining God Spirit sa atong Ginoong Dios mga igsunan. Sama ka sa nag-inom og kanang bino nga nakapalipay nimo mga igsunan. You feel the richness mga igsuon. And it nourishes you like you drink the milk mga igsuon. No? Na ay mabatian ka nga, sige, paim na naggatas kay aron kanang kung nakasyapo na, dili na mailhan sa drug testing kay nagiinom og gatas. Somewhat, somehow, that's very true. Bakit? Kay ang milk kaya it nourishes. No? Kanang grasya sa Ginoo nga gusto niyang dawaton nimo, kana siya makapatunay sa imong panglawas, makapakusog sa imong buot, sa imong kasing-kasing, sa imong una-una, makapalimpyo sa imong perception sa kinabuhi, o makapadato sa imong paghuna-una sa umalabot nga mga adlaw, mga kaigsunan. So, that is according to Benson commentary, mga igsuon, no? So, din sa Isaiah 55:2 and 3, nga namang naipangutana, wherefore do you spend money? Kaning money nga gisulti dinhi, nagasulti kini sa imuhang panahon, sa imong kusog, sa tanan imong mga resources at all cost. Pero makasusubong alandumon, ni gasto ka o imong panahon, imong kusog, imong mga resources
for that which is not bread. Mao kini makasusubo. Instead nga dawaton nimo ang free nga grasya nga gihatag sa imo sa Ginoo, hinggasto pagid hinuon ka sa mga dili pagkaon, katong mga butang that can never nourish you or satisfy you, such as worldly goods or pleasures, nga dili gyud makapakusog sa imuang relasyon sa Ginoo. Ngano gika nga free naman unta nga gihatag sa Ginoo sa imuhang tanan, dili ka magbayad, mukaon ka, makapanurish pa sa imuha, makapalipay sa imuha sama sa imong kaugalingong gidawat sa imong higala, unya ngano ka nga gasto man gyud ang tao for that which is not bread, mga kaigsunan. Mao nang ingon sa Ginoo, hearken diligently unto me. Paminaw mo nako, matud pa niya, hear my doctrine and counsel, no? Ang doktrina nako, paminawan ninyo ang akong mga testimonies, ang akong counsel, and eat ye that which is good. Kini eat ye which is good. Kanang mga butang kini mga kaigsunan nga makapahatag kanimo og delight. Mao giningon sa Ginoo sunod nga phrase, and let your soul delight in this pleasant food of gospel enjoyments. Here in your soul shall live. Mabuhi ang imong kalag. Hearken attentively and obediently to my counsels, and your immortal soul shall not only be saved from perishing eternally, but shall be eternally blessed and happy. No? Makapalipay mo eternally, mga kaigsunan. And I will make an everlasting covenant with you. Makigsaad siya kanimo. Kini nga everlasting covenant, mga kaigsunan, nagsulti kini sa walay hangtod nga covenant sa grasya ug kalinaw nga gibuhat niya o gihatag niya kang Abraham ug sa iyahang mga angkan. Ingon pa gani, the sure mercies of David. Kini siya, mga kaigsunan, gikan kang Abraham ngadto kang David, mga igsoon, kining mga panalangin saad sa Ginoo natuman kini. Kaya karon sa atong kinabuhi, grace is offered to all. Ang grasya gikahatag sa tanan. Unya ang tanang makadawat nini katulamang giuhaw. Amen. Katong giuhaw nagapangita nini with all their best, mga igsoon. Tanan lang effort na gusto nila dawaton ang grasya sa Ginoo ngadto sa ilang kinabuhi, mga igsoon. Ato daw kunong isalikway katong mga paggastos nato sa dili mga tinapay o dili pagkaon nga dili nagahatag kanit nato og nourishment, mga kaigsunan, kun dili atong dawaton ang grasya nga libre gikan sa Dios, mga igsoon. Amen. Sa atong kinabuhi karon, may appeal is samtang kita na kinabuhi, asa man nato gitutok atong atensyon? Ato pa bang ginahuna-huna katong presko nga kamatuoran sa ikaduhang pagbalik sa atong Ginoo? Nga kanang pagbalik sa atong Ginoo, mga kaigsunan, atong yuna-una nga atong yun nang dawaton tungod kay ang Ginoo maoy nagabuhat na sa atong kinabuhi karon. Siyang nabuhi sa atong sa kaugalingon karon. Ug samtang kita nagtan-aw ni ana, mga kaigsunan, mawala natong kabalangan ining kalibutana, unya ato nang i-treat ang tanan natong mga kaguol as preparation for that soon coming blessing nga atong pagdawaton kinabuhing dayon, mga igsoon. Unya samtang kita magtan-aw nining kalibutana, mudako ang atong gugma sa mga tawo nga samtang nagtan-aw ta nila moingon pud ta nga ang atong gidawat nga mga panalangin dapat dawaton sab nila. Kaya gitawagan ni siya, mga kaigsunan, this is the gospel to our long unrelieved penitent soul nga samtang kita nagkinabuhi sa grasya sa Dios, diin kini nagadawat kita sa kapasayloan sa atong mga sala ug makahatag kini kalinaw sa atong mga hunahuna ug kini nagasulti kini sa kadato sa grasya ug kaluoy sa Dios, unya kini libre apan abunda, mga igsoon. Gusto sab nato dawaton sa atong mga silingan, sa atong mga anak, sa atong mga mahibalag sa kada adlaw, mga igsoon. Ngano? Kay kita nagtan-aw doon na mubalik ang atong Ginoo. Wala pa matapos ang giyera sa Ukraine ug Russia. Wala pa matapos, mga igsunan, ang conflict sa Gaza ug Israel.
gisundan sa Thailand ug Vietnam, ug karon mga kaigsunan ngilngig kayo mahitabo tungod kay US, Taiwan versus China, mga kaigsunan, mao di atong ginatanaw karon. Kung kini mahitabo mga kaigsunan, matud pa sa tanan mga political commentators, this will ignite for the Third World War. Unya, kana siya mga kaigsunan, matud pa sa balang kasulatan, kini matud pa niya, sinugdan sa tanang kagubot, sinugdan sa tanan nga problema. Pero asa pa nagsugod ang World War? Gikan sa World War I, World War III. So kung kini siya mahitabo mga kaigsunan, we do not know. Time is so fast. Muna, kung asa nato, ingon pa sa balang kasulatan, asa ang atong focus, itutok nato ang atong mga mata. Kung tuwa sa langit atong focus, mao nga ihangad kuno nato ang atong mga ulo sa langit. Unya ato kunong hunaon ang pinaka-presko nga kamaturan nga kung tuwa ka sa langit mga igsoon, wala na ipagsumparay dito. Sa ato pa wala na ilangasan na silingan. Dito sa langit wala na kalaay dito. Ano man, dili ka na kinahanglan na internet, dili ka na mubakal ka ng Starlink, nga naman, wala kalaay dito. Puro sadya dito. Sa langit mga kaigsunan, dili ka na maproblema kung sa imong bayad sa kuryente. Dili ka na mo syangit nga, oh may kuryente na. Kana bitang mag-brown out, unya mo kuryente dayon. Kay dito sa langit, tanan hayag dito mga kaigsunan. Dito sa langit, wala na dito'y away sa lindiro, mga kaigsunan. Nga naman, ang Ginoo naghatag sa inyo dito, sa inyohang inheritance based sa iyang gusto, mga kaigsunan. O base sa kadako sa imong gibuhat ngadto kaniya. Busa mga kaigsunan, atong handumon nga makaadto tag langit. Amen? Dito mga kaigsunan, dili ka na mangandam kung may mga anak dito. Kay nga naman sa ako pa lang, wala na siguro dito'y birthing hall o kaya wala na dito'y mga midwife. Kay nga naman, kung mudaghan man ugaling ang katawhan dito mga kaigsunan, diha sa grasya o plano sa Ginoo. Wala na'y food shortages dito mga igsoon. Nga naman, tanan dito may pagkaon. Tanan dito libre, mukuha. O ang pinakagusto nato katong ingon ni manager nga gusto niya makita katong usa ka kahoy nga mamunga og 12 ka paris nga kada bulan. O possible pa matod pa niya sa iyang opinion, possible pa katong mga prutasa, dili to prutas dinis kalibutan nga dito lang nato makit-an. Pero para pud nako makaisunan o galing na og prutas kalibutan, unya makita gyapon dito sa langit, kay total man pud sa kalibutan wa man pud katilaw ana. Ang ato ramang matilawan, sangkis, arangita, no grapes, pero wa mo katilaw dito sa mga prutas sa Vietnam, sa Thailand, mga igsoon. Wa mo katilaw dito sa prutas kuno dito sa US. Mamatod pa sa atong presidente mga igsoon, ang prutas nila dito gakabaha mga igsoon. Abi ninyo, atong tumon ang langit. So kung atong tumon ang langit, diri pa lang sa kalibutan, samtang kita naguna-una kadulong sa langit, dapat dili pang kalibutanon ng atong una-unaon diri. Mao nagingon gani ni brother Josue nga kanang dili nimo ang kuno ng dili imo. O ya, ang imo pong isikitaw mingon nga ayaw pud imuha kanang dili gyud imuha pud. Di ba? Usig sinunggabay nilang diri. Pero diri sa kalibutan pagdawaton nimo ang grasya sa atong Ginoo, kanang tanan mga igsunan, utay-utay na mawala. Baguhon ra mo sa Ginoo mga igsuon. Utay-utay hangtod nga habang gakaduol ta sa pagbalik sa atong Ginoo, mahibulong na lang ikaw sa imong kaugalingon. Kay ang ubang tawo sulti na sa imuha, maayo naman lagi karon kag batasan. Pero samtang wala pa ta kabati sa atong mga kasilinganan nga maayo ka nagbatasan. Aw sige kag ampo. Kay kung ang imong silingan di gani ka testimony nga maayo kag batasan, lalo na ang Dios nga nakahibalos tanan sikreto dili. Kaya karon pala maglumba ka sa pagkabuutan mga kaigsunan. Lumba ka dito sa tubig nga gustong ihatag sa Ginoo sa imong libre nga makapanorish nimo o makapahappy nimo. It will make you cheerful and joyful. Mga kaigsunan, dili sama sa kadaghanan sa tao sa kalibutan karon nga puro na lang kaguol. Abi ninyo, mga kaigsunan, na ako'y usak ka igsuon sa dugo. Na problema siya
sa iyang kaugalingon. Kay dato man siya. Ang problema, ang iyang kwarta gibutang niya sa bangko. Kana ding bangko karon, pag mo interest na kuhaan ng 20%. Nako, problemado na siya. Kay siguro dako ko siguro yung interest kada buwan, kuhaan og 20%. Unya kato na iyang 20%, ginahatag dayto niya sa charity. Ang problema niya karon, wala na siyang budget. Asa man niya ihatag? Asa man niya kuhaon ng 20% nga inuhatag niya sa charity? Nakuhaon naman sa bangko. Sa ato pa, usad lang ang logically meaning ni anang panguna-una. Bisan sila nagkakwarta di ay, di gihapon di sila malipayon, no? Ang malipayon kanang naa ka sa Ginoo, daghan pagikakwarta. Ngano man, tabangan man ka sa Ginoo kay dato man ang Ginoo makisunan. Dili kay gipadaghan imong kwarta kay para sa imong kaugalingon lang kay di man ka malipayon ana. Gipadaghan imong kwarta kay para mo-contribute ka sa iglesia, mo-contribute ka sa community, unya mo-contribute ka sa whole, ano man, mutabang naman ka mga kaigsunan. So, be happy. Ang akong appeal, be happy soon. Tapos, i-renew nimo ang imong commitment. Asa man naka-focus ka ron. Hain mang direksyon sa imong pagpangalagad. Dili magyapon sa yuta, o dito ba sa tubig na buot sa Ginoong dawato nato mga igsuon. Kay kanang grasya sa Dios mao kun na makapalunsay sa atong mga kalag. Well, grace is offered to all, but only those that are justified, who thirst and do their best, will receive it. Kaya atong paningkamutan, yan po na to sa Ginoo. Ginoo, andama akong kasing-kasing, andama akong kinabuhi, madawat ko lang unta ning grasya. Mga iso, giluwas ikaw, gikan sa penalty sa sala. Sa diha nga gibautismo ka sa tubig, gidawat nimo si Kristo, ingon nga imong maluluwas, giluwas ka na sa imong sala. Unya karon naa ang balang espiritu, luwas kung kasab sa gahom sa sala nga samtang siya makikinabuhi kanato, musulod nato mga kaigsunan, tanan nga mga pagkaugalingong mga butang kana siya hatagan sa balang espiritu gahom nga malampas kanina, maka-overcome kanina o huna-hunaag yun nga luwasunon ka pa sa presensya sa sala, sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Kung matuman ang